DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pwedeng maging demonyo kahit isang santo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nagkikita na naman pala kayo ng lalaking ito. Nasa bilangguan ito, di ba? Nakatakas ba yan? Excuse me po, ma'am. Ano, excuse me? Laya na po ako. Napagsilbihan ko na hulang 6 na taong sentensya sa akin. Hindi ikaw ang kinakausap ko at huwag kang sasagot kung hindi ka tinatanong. Ako pong tinukoy nyo eh. Bakit hindi po ako sasagot? Hanggang ngayon, bastos ka pa rin, ano? Huli ka na, babae ka. Uwi na tayo. Madali lang mag-uusap lang kami ni Marco. Hindi! Tayo na! Teka muna, sandali lang. Hanggang ngayon mataray pa rin kayo, eh. Hanggang ngayon mapangbata pa rin kayo. Hindi ako tumitingin sa katayo sa buhay ng kapwa ko. Ang tinitingnan ko ang pagkatao ng isang tao. Kung matino ba siya, kung nasa ayos ba ang takbo ng utak niya. Teka muna. Pinaiiwatig ba ninyong wala ako sa katinuan? Ang taong gumagamit ng bawal na gamot ay wala sa katinuan. At yan ang paniniwala ko. Cassandra, tayo nasabi. Sa natuklasan kong ito, marami kang dapat ipaliwanag. Mabuti naman, Sir Darius. Nakapasok na po kayo. Pumasok lang ako dito sa opisina para mag-file ng bakasyon, Joseph. Ha? Saka ibibigay ko sa iyo mga ginawa kong building plan para ma-draft mo. Kakailanganin ng malinaw na technical drawing kapag nakipag-usap si boss sa mga Korean investors. Basta, sir, from time to time po. Halimbawang merong malabo sa akin sa plano, pwede ko po ba kayong pasyalan sa bahay niyo? Sure.
Basta tawagan mo lang muna ako. Sir, sa personal na problema niyo naman, kamusta po? Hindi mabuti, Joseph. Ha? On the rocks ang marriage namin. No, hindi lang on the rocks. Pakiramdam ko, wasak na talaga ito. At wala nang pag-asang maayos pa. Totoo ba ang sinasabi mong ito, Lagreng? Totoo, Kuya Atoy. Tiyempong nasa mall ako kanina. Kalalabas ko lang sa isang butika ron nang makarinig ako ng komosyon. May babaeng mataas ang boses sa loob ng isang fast food. Na medyo lumapit ako, nakita ko ang balae mong tumatalak. Sinong kaaway niya? Baka hindi ka maniwala Ang manugang mo. Si Cassandra? Oo, at hulaan mo kung sinong lalaki ang kasama ni Cassandra nang matutup siya ng kanyang ina. Si Marco, yung dati niyang kasintahan. Ibig sabihin nagkarelasyon uli sila ng lalaking yun? Ang alam ko nabilanggo ang Markong yun dahil nasangkot yata sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Baka nakalaya na. Kwentahin mo, ha? 7 taon na ang apo mo. Humigit kumulang ganong panahon din ang inilagi ng lalaking yon sa bilibid. At ngayong makalaya siya, muli kaya silang nagkarelasyon ni Cassandra? Yun ang naiisip ko, Kuya Atoy. Halimbawa mang may kerida nga si Darius. Ang isang matinong babae hindi agad-agad makikipaghiwalay sa kanyang asawa. At ang manugang mo, malakas ang loob makipaghiwalay sa pamangking ko. Dahil nagkabalikan sila ng kanyang dating nobyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mika, apo. Po. Huwag kalilimutan magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain, ha? Itong unique toothpaste. Ilalagay ko dito sa ibabaw ng lababo para maabot mo. Opo, Lolo. Sandali lang po. Nakalimutan ko po pala sa bag ko ang lunchbox ko. Babaho po yun. Sandali po, Lolo. Tay, di po ba kayo nahihirapan sa pag-aalaga sa apo nyo? Mahigit 1 linggo na siya rito. Ayos lang, Darius. Apo ko yan Isa pa, natutuwa ako na nasa poder mo siya. Yung ibang bata, pag naghiwalay ang mga magulang, sa kanilang ina sila sumasama. Nakita ho ni Mika kung gaano ko siya kamahal. Isa nga pala. Kanina galing dito ang tsalagring mo. May naikwento siya sa akin. Ano po yun? Si Cassandra raw, natutop ng biyanan mo na nakikipagkita sa dati niyang nobyo sa isang restaurant sa mall. Ho, nagkikita sila ni Marco. Nakakulong ho yun Malamang nakalaya na. Matagal na rin naman, di ba? Kaya siguro malamig sa akin ang asawa ko, Itay. Ang babae, kapag niloko mo, kapag madalas mo sakta ng kalooban, ay para mo na rin siyang itinataboy palayo sa iyo. Para mo na rin siyang itinutulak papunta sa ibang lalaki. Kasi ikaw, hindi ka lang ng babae. Nambubugbog ka pa ng asawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala ho akong babae. Matino ho akong asawa. At lalong hindi ko sinasaktan si Cassandra. Yung mga pasanang asawa mo, yung putok sa kanyang labi, paano mo ipaliliwanag yun? Bakit pa ayaw niyo akong paniwalaan? Hindi po ako nananakit ng asawa. Nako, ewan ko. Medyo masama rin ang loob ko sa asawa mo. Pero hindi ko rin siya ganap na masisi.
Ang sinisisi ko sa pagkasirang ito ng pamilya mo, ikaw, Itay, itinaboy mo siya papunta sa kandungan ng iba. Hindi ka na nahiyang babae ka? Sa kasaysayan ng ating pamilya, ikaw ang unang babaeng mapapahiwalay sa asawa. At ang kasuklam-suklam sa ginawa mo, ikaw rin ang unang babaeng talipandas. Mama! Mabuti na lang nakitang na Uncle Oscar mo. Kung hindi ko pa mabibisto na nakikipagkita ka sa Markong yon. Sa masagulero at puser na dating nobyo mo. Mama, may dapat kayong malaman. Oo, alam ko na. Wala pa kayong alam. Nagpunta rito si Darius kasamang anak nyo. At ang apo ko mismo ang nagkwento sa akin. Ikaw daw mismo ang nananakit sa sarili mo. Nung una ayoko maniwala. Pero pagkatapos ng natuklasan kung pakikipagtagpo mo sa dati mong nobyo, ngayon naniniwala na ako. Gumagawa ka ng kwento upang palabasing irresponsable at babaero ang asawa mo. May dapat pa kayong malaman, Mama. At ano ba ang dapat ko malaman? Sa totoo lang, ayoko namang makipagkita kay Marco. Pero tinatakot niya ako. Anong tinatakot ka niya? Nung makalaya siya, hinanap niya ako. Kinontak. Nagbabanta po siya. Anong banta? Na isang araw, papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Ha? Kayo ang kanya unang-unahin. Tapos isusunod niya ang aking mag-ama. Ano? Opo. Natakot ako. Alam kong kaya niyang gawin ang sinabi niya. Mama, gusto kong iligtas ang buhay niyo. Ang buhay ng mag-ama ko. Kaya naisip kong gumawa ng paraan para payagan niyo ako makipaghiwalay kay Darius. Pero dapat ipinagtapat mo agad sa akin to. Dapat nagsumbong ka agad. Andyan ang Uncle Oscar mo. Police official yon. Matutulungan ka niya. Naisip ko na rin po yan. Pero hindi ko rin pwedeng gawin yun. At bakit hindi mo pwedeng gawin? Ibibisto ni Marco ang sikreto ko pag nagsumbong ako kay Uncle Oscar. Anong sikreto mo? Na si Mika. Si Mika po. Hindi po si Darius ang totoong ama ng anak ko. Buntis na ako nung magpakasal kay Darius. Anak po ni Marco. Ang inyong apo. Hello. Ate Feli ko pala. Oh, yes. Sige, ano yan? Ano? Iyon ang kwento sa iyo ni Cassandra? Oh, lintik na lalaki yun. Kaya mo, ate. Pakikilusin ko ang mga tauhan ko. Sige. Tatawagan agad kita kapag may resulta na sa gagawin ng mga tauhan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, huwag na po kayong umiyak. Mika, anak. Hindi nga nitong pamilyang pangarap ko. Ang gusto ko, isang buong pamilya. Ama, ina, anak. Gusto ko buo tayong tatlo ng mami mo. Kahit po iniwan kayo ni Mami, ako po, hindi ko po kayo iiwan.
hanggang magdalaga ako. Dito po ako sa inyo. Pag dalaga na ako, tapos mag-aasawa ako, magkakaroon kayo ng mga apo. Hindi. Diba? Masaya na ulit tayo. Ay, ako na po magbubukas ng pinto, Daddy. Ay, Mika, apo. Naku, halika. Payakapan, Lola. Daddy! Si Lola po! Andito po si Lola! Mama. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Sa inyo rin po, Uncle Oscar. Mano po? Carry on. May malaki akong kasalanan sa iyo, Darius. Sinamahan ko si Ate Feli papunta rito para humingi ng pasensya sa iyo. Nabigla ako. Kalimutan niyo na po yun. Tsuhin kayo ng asawa ko. Parang biyanan ko na rin kayo. Tala ba? Dapat po sinama niyo mami ko. Alam niyo po, malungkot po si Daddy. Ayan nga po, umiiyak pa siya kanina. Darius, may dapat kang malaman. May mga ipinagtapat sa amin si Cassandra. Sobra ako nabigla. Parang alam ko na pong sasabihin niyo, Mama. Tungkol ba kay Marco? Nasa kote na ng mga tauhan ko si Marco. Parolado siya. At dahil sa ginawa niyang pambablackmail kay Cassandra, may panibago siyang kaso na sapat upang makansela ang bisa ng parole na ipinagkaloob sa kanya. Hindi na niya kayo magagambalap. Ano pong ibig niyo sabihin? May kinalaman si Marco sa gulong nangyari sa pamilya mo. Kung may pagtingin ka pa sa asawa mo, puntahan mo siya sa bahay, Darius. Mag-usap kayo. Ang sabi ko kay Cassandra, karapatan mong malaman ang buong katotohanan. Darius? Pwede ba akong pumasok? Ano? Galing sa bahay si Mama. Kasama si Uncle Oscar. Ngayon, ipinasyal ni Mama si Mika. Sabi niya pumunta raw ko rito. Mag-usap tayo. Halika. Tuloy ka. Gusto kong malaman ng totoo. Bakit nagtahi-tahi ka ng mga kwento? Bakit pinalabas mong responsable kong asawa, babaero, nananakit ng babae? Matagal mo akong pinag-isip. Bakit kailangan saktan mong sarili mo para palabasing binubugbog kita? Patawarin mo ako, Darius. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Bakit mo nga nagawa yun? Old-fashioned kasi ang family namin. Ang buong angka namin. Para sa aming pamilya, malaking kapintasan kung mapapahiwalay sa asawa. Kaya gusto ko maging masama ka sa paningin ni na Mama, ni Uncle Oscar, naglahat ng kamag-anak namin. Kaya sinaktan ko ang sarili ko para makuha ko ang bendisyon nila bago ako makipaghiwalay sa'yo. Wala akong pagkukulang sa'yo. Bakit gusto mo akong iwan? Para sa kaligtasan mo ng buong pamilya ko. Anong ibig mo sabihin? Nagbanta si Marco. Isa-isa niya kayo papatayin.
kapag hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Dapat ipinagtapat mong lahat sa akin para nahanapan natin ang solusyon. Pag ginawa ko yun, may gagawin si Marco na ikasusukla mo naman sa akin. Ibubulgar niya ang sikreto kong... Ang sikreto sa... Sa tunay na pagkatao ng ating anak na si Mika, na hindi akong tunay na ama ng ating anak. Alam mo? Alam ko noon pa man. Hindi totoong premature baby si Mika. Kahit yun ang sinabi mo sa akin. Nakausap kong OB-GYN na nagpaanak sa'yo. Isa pa, may kakayahan akong makipagtalik pero wala akong kakayahang makabuntis ng babae. Oo, yun ang totoo. Isang matinding kaso ng Becker. Noong bata pa raw ako, tinamaan ako ng malalang kaso ng Becker na munti ko na raw ikinamatay. O may epekto raw yun sa fertility ng isang lalaki. Kung alam mo, bakit hindi mo ako binisto? Mahal kita. Darius. At si Mika, kahit hindi ko siya kadugo, itinuring ko siyang bigay sa akin ng langit, ng Diyos, na kahit wala akong kakayahang magkanak, meron pa rin akong matatawag na anak. Minahal ko siya ng gusto. Mahal ka rin niya. Mas mahal ka nga niya kaysa sa akin. Bumalik ka na sa bahay natin. Hindi dapat nawawasak ang pamilya dahil lang sa kawalangyaan ng isang taong halang ang bituka. Desperado na kasi si Marco. Sira ng buhay niya at gusto niyang mandamay. Matatanggap mo ba ako? Kaya nga ako naririto. Susunduin kita. Paano si Mika? Sasabihin ba natin sa kanya ang totoo? Hindi na kailangan. Magugulo lang ang isip niya. Basta't ako, mahal ko siya bilang tunay na anak ko. At hayaan natin yun ang paniwalaan niya para hindi na siya mag-isip pa. At tayong dalawa, wala nang pwedeng manggulo sa atin. Pagkatapos ng bagyo, sa pagsasama natin, pwede na ulit tayong makatanaw sa isang masayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay pinamagatang. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Kent Villamor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Vilma Borromeo Estillore, Susan Robles, Olive Madridejos, at si Phil Cruz bilang Darius. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo,
muli po namin kayong hahatdan ng isa pang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.